Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. I'm Jeneline Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay eye tutorial. Before, may nagawa na akong tutorial na eye, pero may nagre-request sa inyo kung paano pantayin yung eyes. And again, yung eyes natin is hindi siya perfectly symmetrical. Itatry natin na magiging almost the same sila. And before anything else, this is just my preference kung paano ko kulayan at gawin yung mata. Maraming ways kung paano gawin yun. So let's start the video. And gagamit tayo ng ruler ngayon para i-guide tayo lalo na sa mga beginner. And kapag siguro nakapag-practice ka na, marami ka na drawing, so kaya mo nang tansya-tansyahin. Pero itong tutorial ay mostly for beginners. Ang una nating gagawin ay gagawa tayo ng guide. So gagawa muna tayo ng line. Yan. And also, medyo sleepy na yung voice ko kasi, anong oras na ba? Mga 1:43 na AM. Kasi gusto ko kasing pagsabayin yung audio tsaka yung camera. So, isang horizontal line at gagawa pa tayo ng isa. So, siguro, ang sukat na mata na gagawin natin ay mga 2 inches. Yan. And I suggest na parang gamit din kayo ng ruler and then i-follow nyo yung mga measurement na ginagawa ko para mas madali nyong magaya. Ito yung second na horizontal line. Dito, sa pinakagitna, ay magme-measure tayo ng 2 inches din. Okay? Ito yung 1 and 2. Hindi ko masyado makita kasi medyo naka-flat tong paper. Pero I suggest na kapag mag-drawing kayo, medyo pa-slant. Medyo pa ganun. Huwag sa flat area para kasi yung perspective nalilis siya talaga for the sake of the video. And ito yung pinaka-center line natin. Usually, dito yung nose area. Tapos, yung sukat nito, usually, equal siya sa right and left na eye. So, sukat din tayo dito ng 2 inches. At real time to, so medyo hindi ako masyadong makakapagsalita kasi habang nagdo-drawing is i-explain ko, hopefully, ma-explain ko lahat ng ginagawa. And also, kaya medyo madaldal ako sa mga voice-over. Syempre, hiwala yung audio sa pagdo-drawing. So, nakakaisip pa ako at saka nakakagawa pa ako ng script. So, ito na yung mga box and lines na ginawa natin. Ito yung magiging guide. And medyo diniinan ko yung press ng pencil para mas makita sa video. And kung gagawin nyo tong lines na to, siguro gamit kayo ng 2H, 2B, huwag lalagpas sa 2B na pencil para hindi masyado mahirap burahin. Susukat ako dito ng siguro mga 0.5 dito. Dito sa pinaka lower na box. Dito tayo first. Nakita nyo ba? Tapos, magsukat tayo ng para naman sa ng eyelid natin. Gawa pa tayo ng 0.5 dito para mas mag-guide tayo. Mas maraming lines, mas mag-guidean tayo mabuti. Mas mapapantay natin. Dito sa eye na to ay gagawa tayo yung pinakagitna niya. Dito rin sa kabila. So, gawa tayo ng line dyan. Yan. Yan. So, yan na yung box na ginawa natin. Gagawa na tayo dito. Huwag nyo masyadong isaga dito sa point na yan na ilalagay natin yung simula ng eye. Tapos medyo ilalagpas natin ng onte. Siguro mga 3/4, mga ganyan. And depende to sa laki na mata na gusto nyo Guide lang naman tong mga lines na to. Yung expression na eyes, depende pa rin sa gusto mo. Tapos medyo pa straight, yung medyo i-curve yung ganyan. Yung para ito yung tear duct. Tapos, ito yung lower lash line. Okay, yan. And ang shape niya ay almond shape. And honestly, dati, ang pronunciation ko sa almond is yung almond, yung nuts. Pero may nabasa ako, may napanood ako sa YouTube na ang tamang pag-pronounce daw ay almond. Almond, hindi daw pinopronounce yung L. Tapos, dito rin. And then, napanggit ko nga sa mga past video ko, na yung eyes is not perfectly symmetrical. May onting difference yan. Kahit nga twins, di ba, may onting difference. Hindi sila perfectly na the same. Hindi sila mirror. Medyo ilalagpas natin siya dito. Yan, medyo, kasi ang gusto ko kasi mga big eyes Yan.
lalagyan ko ng tear duct na shape dyan. And first, ano pa lang naman to, pwede pa naman kayo magbago kapag napangitan kayo. May shape na tayo dito yung eye, tapos ngayon ay yung eyelid. So, start ako dito sa pinaka 1 inch, tapos siguro mga 3/4 na tong box na to. Yan, malaking eyelid. And depende rin sa preference nyo talaga. Yung ginagawa ko ay my own preference lang. Hindi to super realistic na human size na talaga. Yung perfectly proportion. Yung parang may onting style na din. Depende sa preference. And kapag yung mga western na ay malalaki din yung eyelid nila, diba? And tayo mga Asian, mga monolid tayo. Mga maliliit lang yung eyelid natin. So usually mga ganyan lang kalaki. Pero since ang gusto ko ay mga parang western eye na super big eyes. Yan. So, lagay tayo ng pa-curve line lang din dyan. So, magtatapos tayo dito. Yan yung eyelid. Gawin lang din natin yung ginawa natin dito. Dito tayo mag-i-start. Tapos, mga 3/4, mga half, ganyan. Yan. Wait lang, tatayo lang ako. Kasi medyo nalilihis na siya. Hindi na pumapantay, nakikita ko sa screen. Ang next step ay gagawa tayo ng eye bags. And yung eye bags, iba-iba din. Yung iba, puyat, malaking ganyan. Yung iba, kompleto sa tulog. So, medyo maliit lang yung eye bags. Normal lang naman magkaroon ng eye bags. Yan. Lagyan natin ng eye bags dyan. Yan. And also, mayroon ako ditong, yung una-una kong video. Doon nagsimula ako para sa mga circle. Kasi yung eye natin, yung eyeball, is circle siya. Dito is nag-start na ako sa almond shape. And then kapag nasanay ka na, pwede ka nang hindi gumamit ng lines. Pero ako, usually, ang ginagamit kong mga lines dito, etong shape na to, yan. Yan yung pinaka-importante sa akin. Tapos, tinatansya-tansya ko na lang. Gagawa na tayo ng eyebrow. Yung eyebrow, siguro, mga pwedeng ilagpas, makapal, at saka pwede rin thin. So, depende. Medyo ilalagpas natin dito sa line. Unting-unti lang. Yan. Tapos, dito sa medyo, para masabi ko sa inyo. Siguro mga 0.5 cm. Yan. Dito yung pa-arc na. Dito magsisimula yung pa-arc. Yan. And dito rin sa isa. Medyo ilalagpas ko ng kaunti. Tatapos ako dito sa pinaka magko-cross line. And pwede habaan natin, ganyan. And then ngayon, ang nauusong eyebrow ngayon, yung para sa Korea, yung parang wala silang arc, parang straight lang na ganyan. Expressive din tong eyebrow na to Diba? Kaya take your time. And also, for me, napaka-important ng sketching. Yun sa first part. As much as possible, pinapares ko siya sa ginawa ko. Pero again, hindi naman printer yung kamay natin. May onting difference yan. Pero dahil gumamit tayo ng lines, ng mga guide natin, mapapantay natin. Dito na tayo sa eyeball. Dito sa eyeball, depende kung saan nyo gusto nakatingin. Pwede sa side, ganyan. Drawing ka lang ng circle dyan. And make sure kapag nakatingin siya dito sa right, ito rin dapat is ititingin mo siya dito sa right. Yan. Para pantay sila. Kasi kapag, wait lang, buburahin ko lang. Kasi kapag nilagay mo dito yung eye, hindi masyadong pantay. Para silang mag-iiba, parang banlag. Dahil mayroon tayong line dito sa gitna, ayan yung magiging guide natin. Okay? So, drawing lang tayo ng circle. And also, dito sa circle, huwag, full circle na ganyan. Huwag ganyan kasi ang magiging expression nito, gulat. Kaya medyo parang 3/4, half, ganyan. Dito muna tayo sa pinaka-basic. Okay? Yan, saan yung line ko? Gawa tayo. And gusto ko sa eyeball is malaki din. Yung iba gusto na maliliit na eyes. Pero mostly nakikita ko sa mga painting, gusto nila ng mga malalaking eyes. Kasi parang window daw ng soul natin. Ganun din yung gagawin ko dito Napanood yung Big Eyes. Ang soundtrack kasi nun si Lana Del Rey yung kumanta. Yun, pinanood ko siya. Painting din siya. Pareha silang painter. Panoorin nyo, maganda yun. Gagawa tayo ng pupil. So, yung pupil, ganyan. And also, in real life, yung pupil natin, lumalaki yan. Nagtitrivia ako. Ito yung mga nababasa-basa ko before. As in, kapag, kunyari, in love tayo, as in talaga may scientific na studies yata yun na lumalaki yung pupil natin. Ganyan. Siguro ito, normal na pupil lang. Tapos, dito rin sa side. Medyo nilagay ko siya sa gitna nito. Lagay din natin siya dito sa gitna. Okay.
Yan. Lagpas na tayo sa kalahati na to. Mukha na siyang eyes, di ba? And tinitigan ko sa screen, medyo hindi yata pantay tong eyebrow. Yan, ayusin ko lang ng onte. Yung gusto ko sa eyebrow is medyo bushy-bushy. And before, yung mga 90s, 60s, Marilyn Monroe, medyo malinipis yung kilay nila, di ba? And ngayon, nauso si Cara Delevingne, yung mga super kapal ng kilay. Gagawa tayo dito ng waterline. Medyo ilalagpas ko lang ng kaunti dito. Ito yung minsan nilalagyan ng eyeliner, ganyan. Favorite part ko is maglagay ng eyelashes. Sa makeup naman is maglagay ng mascara. And I think for me, yung mascara is talaga nakakapagpa-bright siya ng eyes, nakakapagpalaki ng eyes. Tignan mo. Gagawin natin. And also, sa eyes, sa paggawa ng eyelashes, huwag pa ganyan. Huwag pa straight na ganyan. Don't do that. Huwag pa ganyan, X yan. Ang gagawin nyo ay medyo ipa-curve nyo and then pa-curve tapos i-release yung pressure kapag papunta na sa taas. Yan, ganyan. Pa-release. Ito, check to. Tignan nyo medyo i-release ko tong pencil ko. Pa-curve and palihis. Release the pressure, ganyan. Pa-curve. Pa-curve and medyo malalaki yung eyelashes. And also sa eyelashes, kahit hindi sila uniform, kasi parang maging, siya, natural looking. May maliit, ganyan. May mahaba, may makapal, ganyan. Tapos, kapag papunta na sila dito sa pa-inner ng eye natin, medyo lumiliit na yung eyelashes and medyo nalilis din yung direction. Yan, okay? Depende sa inyo kung gaano kahaba. Gusto nyo ka-falsies, super aurang-aura, yan. So, ganun din yung gagawin natin. Pa-side yung pa-way, pa ganyan. And may mahaba, may malaki, maliit. Ano ba? Hinihingal ako. And dito, maliit din. Yan. Ang gagawin pa natin next ay yung lower lashes. At lower lashes naman is baliktad naman, opposite. Kung ito pa ganyan, dito naman sa lower lashes pa ganyan. Pa-down. Pa-down, dito yung pressure magsisimula, tapos i-release yung pa ganyan. Pa-down naman siyang ganyan. Huwag yung pa ganyan na, huwag yung pa ganyan na super straight na ganyan, super steep. No. Huwag nyo masyadong diinan. Nakikita nyo lang sa drawing ko na medyo madiin kasi para makita nga sa video. And also, iba-iba rin yung sizes. May maliit, may mahaba. And also, hindi sila parang normal na ganyan. Siguro may tikwas na gumanyan na direction. Yan. Okay? Iba-iba. At iba-iba din yung thickness. May opposite direction. And ako, honestly, gusto ko yung mahahabang lower lashes. Super nakakapagpa-big din ng eyes to. Nakita nyo, naging big siya. And then, lalaki pa yan pag nilagyan natin ng eyeliner mamaya. So, nakita nyo sa first stage is para yung mga basic shape, basic line. Tapos, tsaka na natin gumagawa tayo ng details. Last na yung details. Unahin yung mga bigger part, bigger picture. Kasi kapag super nag-focus ka sa details, baka makalimutan mo yung mga bigger parts. And also, don't be a perfectionist. Panoorin yung parang, hindi ko alam kung motivation or advice for beginners yung video ko na yun. Yung reflection din is usually sa huli ko na rin siya ginagawa. Kasi minsan kapag gumagamit ako ng watercolor, gumagamit ako ng white paint, white gouache, acrylic, ganyan yung mga opaque na paint. And usually, dito yung nose, sa part na yan. Pa-curve line dyan. And hindi ako magiging details dito sa nose kasi maybe gagawa ko ng separate video dedicated dito sa nose. Just a quick, reminder sa nose. Huwag kayong magla-line dyan. Yung i-outline nyo ng makapal na bridge ng nose na ganyan. No. No. Mga super light lang talaga. As in shadow lang yan. Ganyan lang. Relax lang, wag masyadong, lalo na kapag sa realism yung mga gusto nyong bet na style, hindi sila bold outline. Super, lang sila, super soft. Ang ginagawa ko kapag nakikita nyo yung video ko, nag-i-start ako, is super linis, outline lang yung nakikita. Ito ay red na color pencil, na Prismacolor pencil. Tapos, i-outline ko sila. Kung ano yung parang naging final na pinaka gusto kong line, yun na yung gagawin ko. Ayun yung i-outline ko. And huwag masyadong madiin na. Again, yung medyo dinidiinan ko lang na unting-unti para lang sa sake ng video. Kung ano yung ginawa ko natin sa right eye, yun din yung gagawin natin sa left eye. Kasi pantay lang naman. Nakalimutan ko pala, ito yung tear duct. Yan.
yung labasan ng luha natin. At least, hindi natin totally nakalimutan. And honestly, gustong-gusto ko mag-live stream. Babasa-basa na ako ng mga tutorial kung paano mag-live stream. Kaso, ang inaalala ko is maingay. Yung background noise, di ba nga na-mention ko sa inyo, 3 yung aso namin. Pag may gumalaw, kumalabog, naku, tatahulan silang lahat. Also, kapag ginawa ko naman to sa umaga, may nagpupukpok, may kakalabog, ganun. Kaya, ano na lang kayo, medyo masanay na lang kayo sa voice ko na medyo inaantok na. And alam ko medyo mahaba to kasi para rin mas matuto kayo, mas in-depth yung tutorial. Ngayon ay gagamit ako ng eraser. Normal na eraser lang naman to. Tapos buburahin natin yan. At makikita nyo, hindi totally nabubura yung color pencil. So usually dito na ako sa gantong part na ako nagsisimula sa video. And hindi ko masyado to mabura kasi ito yung diniinan natin, diba? Yung ginawa natin sa demo. Ang sabi ko nga sa inyo, super light lang yung pressure kapag sketching. Dapat may color syempre. So gagamitin ko na lang tong soft pastel para ito. Yan, yung soft pastel para mas mabilis. Honestly, gusto ko ng soft pastel kasi super daling i-blend. So, let's start na. And itong soft pastel, gusto ko siya usually sa mga tone paper or gray. Pero white paper yung ginagamit natin, okay lang. Ang ginagawa natin ng kulay to, salmon. Ay, ito pang salmon. Parang pinopronounce siya ng salmon. Yung S-A-L-M-O-N, salmon. Hindi rin pinopronounce yung L, salmon. Hindi ko alam kung tama yung mga pinagsasabi ko na papanood ko, nababasa ko. So, around the eyes lang. And then, i-smudge natin gamit ang daliri. Para magkaroon lang siya ng kulay-kulay. At parang i-discuss ko din yung some color kung saan. So, yan na yung parang base natin. Tapos, yung sa sclera, usually yan, hindi siya totally white. May shading yan. So, lalagyan natin ng color blue. Usually, yung ginagawa ko talaga sa sclera, color blue. Color gray, ganyan. Mga cool tone. Yan. Tapos, i-smudge natin ng onte. And then, ang second ay, ito na yung parang mag-aano na tayo, transition tayo ng mga mid-tone. Tapos, yung eye bag, maitim yan. And dito rin is darker dito. Yung sa bone structure, ganyan. And dito, medyo darker dito na onte kasi ito yung papataas ng bridge ng nose. And also, before sila Michelangelo, Leonardo da Vinci, talagang ini-study nila yung anatomy. Kasi before noon, kasi diba, pinagbabawal nila na buksan yung katawan ng tao. Yun yung napanood ko sa biography nila. And then, itong si Michelangelo, parang pumunta siya dun sa pinakakailalim, nandun yung patay na tao, tapos binuksan niyo yung laman ng loob, tapos, ayun yun, dinodrawing niya, pinag-aaralan niya part by part. Tapos yung natapos niya yung sculpture niya, as in, lahat ng tao manghang-mangha sa gawa niya kasi super perfect, ang ganda ng perfect yung anatomy, yung proportion, human talagang, as in, basta namangha sila. And then, ang next ay yung color red. Ito, may pastel pencil akong red. Itong tear duct is medyo reddish yan. Ito yung labasan ng luha. Okay, yan. Ia-outline ko na yung eyes. Parang burnt umber yata to. Hindi ko pa masyadong dinidiinan na. Magle-layer naman tayo dyan eh. Kaya medyo pachipa-chipa sila. Dito, medyo may darker din dito sa side na to. And i-observe yung eyelid nyo. Darker yung dito niya, yung sa pa-line. Tapos dito din, sa pinaka-pa-outer. And tinuturo ko na lang, di ko masyadong alam yung mga tawag sa kanila eh. Tapos lalagyan ko rin ng line yung eye bag. Tapos lalagyan ko na rin ng shading tong eyebrow niya. Yung sa eyebrow, iba-iba. May brown, may black, ganyan. And ang ginagamit ko is parang dark brown pa rin to. Nagsishape ako ng mga hair. And hindi ko masyadong fully black lahat kasi nga, yun nga, i-blend naman natin, ikakalat natin sila. Lalagyan lang natin, ito medyo darker to na blue. Kaysa dun sa sclera na nalagay natin. Lalagay ko lahat. Lalagyan natin ng black dito. Siguro natatabunan to ng eyelashes para magkaroon ng mga 2D effect and dimension dito rin sa kabila. Tapos i-outline ko na to. Yung iris, yung pupil, nilagyan ko ng black outline para mas ma-define. And hindi pa ako gumagawa ng eyelashes. Usually sa huli ko na siya ginagawa kasi mostly black yung ginagawa ko doon. So para hindi siya mas-smudge, lalo na kapag soft pastel yung ginamit. And then makikita niyo yung lines ko dahil nga madiin ako mag-lines kanina. Nakikita siya parang nag-indent na dito sa paper. And then dito yung color white. Highlight dito sa ibaba ng eyebrow. Tapos lagyan din natin ng highlight dito
sa gitna ng eyelid, tapos yung lower lash line, and dito sa inner corner ng eye. At magsi-second layer pa ako. And the same lang. And then yun, gagawa na tayo ng eyelashes. And then tandaan, medyo i-curve na. Curve, huwag masyadong straight. Yan. I-release yung pressure kapag sa taas na. Okay? And huwag din masyadong uniform. Yung iba makapal, yung iba maliit, ganyan. That's it for this video. At kung may mga request, suggestion, at question kayo, comment down below at let's see kung ano magagawa natin sa mga future video. See you on my next video and thank you so much for watching. Bye!